Sa mapagpalang umaga po sa inyong mga kapatid, diyan sa inyong mga tahanan at purihin po ang Diyos na tayo po ay nagkakaroon ng ugnayan kahit na malayo tayo sa isa't isa. Ito ay isang pagpapala po na ating tinatamasa mula sa ating Panginoon. So, isa pong karangalan na makasama ninyo sa pananambahan ngayong araw na ito. At bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po muna ako sa isang pananalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyong biyaya at presensya na aming nararanasan sa pagkakataong ito. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagpapala at kagalakan ang makarating sa bawat tahanan at sa buhay ng bawat isa. At dalangin namin na lumakas ang aming pananampalataya at patuloy na maranasan ang iyong kapangyarihan sa buong buhay namin. At pinapasalamatan ka namin, Panginoon, hanggang sa mga sandaling ito ay kami malakas at patuloy na pinagpapala mo dahil sa iyong kahabagan sa amin. Purihin ka at pasalamatan o aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa tapag at pagligtas. Amen. So mga kapatid, ang ating pong teksto na pag-aaralan ay matatagpuan po natin dito sa unang sulat ni Pedro, kabanatang 1 o chapter 1 verse 3 hanggang 6. So basahin po muna natin. Ito sa verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di nasisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. So, ito po yung ating pag-aaralan ngayong araw na ito, mga kapatid. Ito po ay pinamagatan kong ang nagigibabaw na kapangyarihan ng Diyos. Bakit po ito yung napili nating pamagat o title? Dahil po alam naman po natin na ngayong panahon ay nasa ilalim tayo ng krisis. Hindi lamang po yung ating bansa kundi halos buong mundo. At maraming katanungan ang sumasagi sa isipan ng bawat tao, no? Sabi ng iba, kailan kaya ibabalik o mababalik sa normal yung ating pamumuhay? Dahil po sa marami ng apektado sa kabuhayan, ang iba nalulugi na yung mga negosyo, yung iba nawalan ng trabaho, nawalan ng hanap buhay, nawalan ng mapagkakakitaan, at ang iba ay nawalan ng kalayaang bumiyahe o magtungo sa kung saan lugar. Dahil nga suspended ngayon yung ating kalayaan na magbiyahe. Sa mga mananampalataya naman po ay marahil ang katanungan natin o maraming mga nagtatanong o maraming nagbabakasakali o nag-aakala na ito na ba yung tinatawag na end times o huling araw ng mga panahon na nakasulat sa Bible. At dahil nga po nakikita natin na ang sitwasyon natin ay tila baga ay may kaugnayan sa ating pananampalataya at kung ano yung natutunan at nalalaman natin patungkol sa salita ng Diyos, lalong-lalo na yung mga signs na nakalagay sa Biblia. So ito po yung ang kagandahan lamang po sa ating mga mananampalataya ay meron tayong pag-asa. Meron tayong katiyakan sa buhay na ipinangako ng ating Diyos.
sa mga darating na araw. Mga kapatid, sa ating kasalukuyang sitwasyon, no, ang masasabi po natin ay huwag po tayong tututok masyado kung ano ang ating nakikita at naririnig sa ating paligid. No? Kasi kung tututukan natin yung mga bagay, kaya nga po sabi ni Paul, sabi po ng Bible na tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya, or nabubuhay tayo, nakatingin yung ating paningin doon sa mga bagay na hindi nakikita. No? We live by faith and not by sight. Kasi po, kung titingnan natin yung ating mga nakikita at naririnig, magkakaroon po tayo ng depression, pag-aalala, takot at pangamba. Kaya minsan maraming iba't iba yung ating mga concerns, iba't iba yung ating pinangangambahan. Yung iba, pagkalugi ng kanilang mga negosyo, nawalan ng trabaho, paano na yung anak buhay, paano na yung pag-aaral ng mga anak, paano na yung kinabukasan. Natural po yun bilang isang normal na tao, magkaroon po tayo ng pag-aalala. Subalit meron pong pangako ang Diyos na dapat nating panghawakan. Bilang isang mananampalataya, hindi po tayo masyadong naigugupo. Sabi nga po ng Bible, sabi nga po ng sumulat, sabi ni Apostol Paul na kuminsan nadarapa, nailulugmok, pero hindi naman po tayo talagang tuluyang nadudurog. Dahil meron tayong Diyos na kumikilos at nagmamahal sa atin. So ngayon, sa sitwasyong ito, kailangan maranasan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kung mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, ito po yung magbibigay sa atin ng kagalakan at pagpupursige na magpatuloy tayo sa ating buhay at hindi tayo tumigil sa paglilingkod, bagkos ay gawin natin itong tuntungan ng ating mga paa upang makapagpatuloy at maabot natin yung goal o yung takbuhin na inilakag sa ating harapan. Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos na dapat talaga nagpapatuloy tayo. At sa ating pagpapatuloy, meron nagpapalakas sa atin. Kung kaya't nakakapagpatuloy tayo. At yung kalakasan na yon, yung nagbibigay sa atin ng kalakasan ay yung salita ng Diyos na kaniyang binitawan. Yung mga pangako niya na kung tayo magpapatuloy, meron tayong makakamtan. At ito ay makakamtan lamang ng mga taong katulad natin na nananampalataya doon sa salita ng Diyos. So, base dito sa ating binasa, meron pong ilang bagay na dapat panghawakan natin habang tayo naglilingkod sa kabila na napakahirap na sitwasyon, lalo na po diyan sa inyo. Dito sa amin sa Samar ay medyo okay pa yung sitwasyon namin. Hindi masyadong katulad dyan na talagang napakahigpit ng sistema. Dito kahit pa paano nakakalabas-labas at medyo konting luwag. Ganun pa man, kailangan pa rin po natin na magtiwala at manampalataya na ang kapangyarihan ng Diyos, yan siya ang poprotekta po sa atin. So, meron pong 4 na bagay ang isi-share ko po, ibabahagi ko po sa inyo ngayong araw na ito na mga pagpapalakas po sa atin upang tayo makapagpatuloy na maranasan natin, ma-experience natin yung kapangyarihan ng Diyos at ang kalakasan ng Diyos at ang pagpapala ng Diyos. Makita natin na walang ibang pwede nating takbuhan, magtiwalaan, kundi ang Diyos lamang. Dahil po, makikita natin, lalong-lalo na ngayon na
kahit na po yung ating mga manggagamot o mga doktor o mga nasa health profession o ano po, mapapansin po natin na sa panahon ngayon ng crisis o ng pandemic ay sila mismo ay halos karamihan pa nga nagkakaroon ng karamdaman ng coronavirus ay mga nasa medical profession. Ano po. Ito po nagpapakita na talagang wala tayong mapagtitiwalaan ngayon kundi ang ating Diyos. Ito na ginagamit sila upang magamot o kaya maiwasan natin na magkasakit. Pero mas makapangyarihan pa rin talaga ang ating Diyos. So dito, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung kailangan natin sa ating buhay. Una, kung bakit kailangan natin maging matatag dahil may mga pangako ang Diyos sa atin. May pangako ang ating Panginoong Hesus. Sabi dito sa verse 4, una, sa verse 3 muna, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. So, number 1 is pasalamat sa Diyos dahil mayroon siyang nakalaan. Yung una nating gagawin. Sa lahat ng pagkakataon, pagising sa umaga, pasasalamat muna sa Panginoon at pagpapailalim kung ano ang kanyang mga plano sa buhay natin. So dito sa 4 na bagay na ating pag-uusapan, ito po yung number 1. Sabi sa verse 4, sabi niya, na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Ito po yung nakalagay sa verse 4. Ito po ay mayroon tayong buhay, ayon sa talatang 4, mayroon tayong nakareserbang buhay para sa atin. No, may nakalaan o nakareserbang buhay para sa atin si Kristo. Kaya ito po yung ating panghahawakan na kahit anong mangyari sa buhay natin sa lupa, mayroon tayong buhay na nakareserba, nakalaan. Ano po? Doon po sa mga nagmamaneho ng sasakyan, napakahirap sigurong bumiyahe na wala kang reserbang gulong. Dahil baka pag nagkaroon ng problema yung gulong mo sa daan, pwedeng mahirapan ka. So, pero kung meron kang reserba na dala-dala, medyo nababawasan ang kaba. At kung minsan wala kang kaba talaga dahil alam mo na kahit saan daan ka, dumaan at ano man ang mangyari, magkaroon ng problema sa gulong mo, meron kang pampalit. So, ganun yung buhay natin. Hindi tayo masyadong nag-aalala at natatakot. Sapagkat alam natin, dito may iniingatang buhay ang Panginoon para sa atin. Mayroon siyang nakalaan na mamanahin natin, na naghihintay sa atin. So ito yung kagandahan. Sabi doon na magmamana tayo ng kayamanang di nasisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. So may nakahandang buhay, may nakalaan na naghahantay sa atin. Ano man ang mayari sa mundong ito, mayroong nakalaan para sa atin. Pangalawa po, tayo ay iingatan ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay na makamit natin ang buhay na inilaan sa atin. So, ito yung isa sa magagandang na makikita natin dito. Dito sa talatang 5, sa verse 5, sabi dito, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon.
So, iingatan tayo habang nag-aantay. Iingatan tayo. Ito po yung pangako ng proteksyon. Ano po? Kung mapapansin natin, hindi po ako masyadong updated sa balita patungkol sa bilang ng mga natamaan na ng sakit na yan. Pero nung huli ako nanood ay nasa mahigit 100,000 na po. Kung di ako nagkakamali. Or ay mga 200,000 mahigit. At nagpositibo. Sa kabila noon, sa 200,000 mahigit, malayo po tayo at hindi po nasama yung ating pangalan doon. Ito po ay ebidensya na iniingatan tayo ng Panginoon. Hindi po naman natin po pwedeng sabihin na kaya sila nahawahan dahil or kaya tayo hindi nahawaan dahil tayo ay naka-face mask o kaya naka-face shield o kaya naka-physical distancing o kaya meron tayong mga nilalagay sa ating katawan gagaya ng mga alcohol o mga disinfectant. Yun din pong mga tao na nag-positive doon sa virus ay ginagawa din nila yung ginagawa natin. Halimbawa na yung pagsusuot ng face mask, face shield, at iba pang mga bagay, ginagawa din nila. So, pero ang tanong, dumidistansya din sila, nagka-quarantine din, nagkakaroon din sila ng tawag ito, home isolation. Nasa bahay lang din sila, hindi rin lumalabas. Sa katunayan, marami na rin mga napabalita na nagtataka sila bakit sila nagkaroon o nag-positive dahil hindi naman sila lumalabas. So, ito po ay nagpapakita na sa kahit anong gawin natin pag-iingat, ay hindi naman talaga safe ang lugar natin. Dito sa mundo, wala po talagang safe na lugar. Ano po? Isa lang yung lugar kung saan po pwede tayo maging safe. Doon po sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi po doon sa Aklat ng Mga Awit, ano po, chapter 91, no, na iingatan tayo ng kanyang kapangyarihan. Iingatan tayo, kukupin tayo. At ito po yung katotohanan na ang pag-iingat ng Panginoon ay pangkalahatan. Iingatan niya yung ating katawan, iingatan niya yung ating kaluluwa, iingatan niya yung ating espiritu, iingatan niya yung ating mga pamilya, at iingatan niya ang lahat ng mahalaga sa atin. So, yun po ang isa sa magagandang bagay na ipinangako ng Panginoon. Ulitin po natin basahin ang talatang 6 at talatang 5. Ito po yung narasaan. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihahayag sa katapusan ng panahon. So matagal pa po kasi yun. Ang pinakamahirap po na stage, yung yung process ay yung pag-aantay. Dahil diyan po maraming pumapalya sa pag-aantay. No? Ang iba, sumasakit ang ulo, sumasama ang loob, nagsasawa, nawawalan ng gana, hanggang sa hindi na nga nag-aantay. Tumitigil na nga po. Subalit dito po, malinaw po ang salita ng Diyos. Habang nag-aantay tayo, iingatan niya yung ating pananampalataya, palalakasin tayo, at sasamahan tayo sa lahat ng pagdadaanan natin. At makikita natin, ito po yung pag-iingat ng Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos sa atin ay tuloy-tuloy sa kabila ng krisis. Kung maalala natin, halos 6 na buwan na nang mag-umpisang magkaroon ng
dito sa Pilipinas, kung hindi ako nagkakamali, noong pong mga March 18, nag-start yung community quarantine. At simula po noon, marami nang nawalan ng trabaho, marami nang nagsara ang mga negosyo, at nawalan ng kita. Subalit hanggang ngayon ay kumakain pa naman. Ito po ay patunay na ang provision ng ating Panginoon ay tuloy-tuloy. Sa kabila ng iba ay walang kita, walang sweldo, tuloy-tuloy yung pagpapala, tuloy-tuloy na kumakain, tuloy-tuloy na humihinga, tuloy-tuloy ang pangangailangan sinusupply ng ating Diyos. Yun po yung kasama sa pag-iingat. Kasama sa pag-iingat ng ating Diyos. Pangatlo po, mayroon tayong katiyakan, kapayapaan at katiyakan na inilaan sa atin ng mga mananampalataya. Dito po sa talatang 6 o verse 6, ito po yung nasasaad. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. So, meron tayong kapayapaan na nakalaan. Subalit, magdaranas muna tayo, maaaring magdanas muna tayo ng iba't ibang pagsubok. So, meron pong mga pagsubok na dadaanan habang nag-aantay tayo at habang tinatahak natin yung buhay na nag-aantay sa atin. Ang kailangan lamang po natin gawin ay palakasin natin ang ating pananampalataya dahil ito'y dadaan kuminsan sa napakaraming klaseng pagsubok. Lalong-lalo na ngayon, ang pinakamalaking hamon sa mga mananampalataya ngayon, yung pong matagal na panahon na hindi tayo nagkikita-kita o hindi nakakapagsama-sama sa pananambahan. At hindi natin maitatanggi na isa sa kalakasan natin sa ating pananampalataya yung makasama, makadaupang palad yung ating mga kapatid. Kaya nga po excited tayo lagi tuwing araw ng linggo dahil hindi natin maitatanggi na gusto nating makita, gusto nating makasalamuha yung ating mga kapatid sa pananampalataya o mga kasama sa church. So ngayong panahon na to, hindi tayo nagkikita-kita. Ang pinakamalaking hamon dito, paano po natin masusustain yung init, yung commitment, at yung ating prayer life, at ang ating worship, yung ating pagsamba sa Panginoon. So, dito nasusubok yung ating buhay espiritual. At isa sa pinakamahirap na sitwasyon na ikaw mismo, yung nagpapalakas sa iyo, yung sarili mo mismo. Dahil nga po, para po tayo inhalintulad po yung ating pananampalataya sa isang gatong ng kahoy na kapag inihiwalay sa marami, dahan-dahan ho siyang lalamig. Kaya nga po kailangan natin ang isa't isa, kailangan natin ang fellowship, kailangan natin ang sama-samang pagsamba. So ito po yung masasabi nating pagsubok ngayon. Paano natin ito pananatilihin nag-iinit or maalab na pananampalataya, pananalangin na maalab, pananalangin na tuloy-tuloy. Ito po yung sinasabi dito. So ito po yung challenge sa atin. Paano ba natin gagawin ito? Kaya isa sa kailangan natin gawin talaga magpatuloy tayo.
Bakit ba dumaranas tayo sa sitwasyon na ito? Dahil ito na po yung application doon sa mga tagubilin sa atin ng ating mga mangangaral. Ito po yung sinasabi sa atin ng ating mga mangangaral na palakasin natin yung ating spiritual na buhay. Ang Biblia mismo nagsasabi na dapat po tayo ay maging masigasig, maging mainit sa paglilingkod. Dahil dadaan tayo sa mga test na ito. Paano, lalo na ngayon, ito yung malaking challenge. Kahit man kami dito sa Samar ay nararanasan namin dito. Hindi namin maiwasan na mag-alala doon sa mga bagong mananampalataya, paano sila lalago doon sa mga outreach natin, sa mga Bible study natin, na hindi namin napupuntahan. Mahirap ang komunikasyon, walang signal ng cellphone, walang internet. So, nag-aalala rin kami para sa kanila kung paano sila magpapatuloy na lalago. Ganun pa man, kailangan talagang pag lumanas tayo sa ating spiritual na paglilingkod ng mga kapighatiang katulad nito. So, kailangan pagdaanan natin yan. At ngayon makikita natin kung sino talaga yung nagpapatuloy na maalab ang pananampalataya niya, yung commitment niya, yung kanyang pagsamba sa Panginoon. Kasi kung minsan nag-i-enjoy lang tayo sa praise and worship dahil marami tayo, masaya, pero pag nasa bahay na nag-iisa, paano ba natin ito nasa-sustain? So, diyan natin makikita ngayon at diyan natin maipapakita sa Panginoon yung ating commitment. Kailangan dumaan tayo sa pagsubok na yan upang makita kung lumabas yung tunay. Sabi dito sa verse 7, pag-amat hindi natin naisali kanina, basahin na rin natin. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. So, kailangan magdanas. Kailangan maranasan natin. Kailangan subukin yung ating spiritual life. So ito na nga yun, isa sa mga pagsubok na yan. Upang makita ang tunay at makita na hindi tayo kayang pahintuin sa ating paglilingkod. Pwedeng mapahinto yung ating pagpunta sa church, pero yung ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi po kayang pahintuin. At hindi kayang daigin. At hindi kayang patigilin. At upang ito'y magbunga ng kaluwalhatian. Kaya sinusubok, kaya dumaraan tayo kumisa ng mga pagsubok. Habang hinihintay natin yung nakalaan sa atin, ay upang sa bandang huli ay magbigay ito ng kaluwalhatian sa ating Panginoon sa pamamagitan ng subok na o sinubok na ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. At ang resulta nito, alam naman natin yan, tatanggap tayo at magkakamit ng pagpapala. At ang ito yung pinakadakilang pagpapala, yung magkamit tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. Yan po yung nagbibigay sa atin ng katatagan, na harapin lahat. Huwag tayong matakot sa nangyayari sa mundo, gawin po natin itong inspirasyon upang lalong pag-ibayuhin yung ating paglilingkod sa Panginoon. At pang-apat, kailangan lalong patatagin at palaguin
Palaguin pa ang ating pananampalataya upang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. So pinag-uusapan po natin dito, maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos sa panahon na nasa ilalim tayo ng iba't ibang kahirapan ng paglilingkod. Sa tingin natin, simple lang ito pero mahirap na sitwasyon, no? ng ating paglilingkod sa Panginoon. Dito po sa Colossus chapter 2 verse 6, basahin po natin. Kapag nasasaad, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pagkikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalataya ang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Sabi dito, patibayin pa at pag-ibayuhin pa yung ating pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, maraming mga lumalabas na mga haka, hindi natin masabi yung haka-haka ba yun o prophecy ba yun, nasa panahon na tayo na yung last generation. Kaya kailangan po natin na itutok kay Kristo yung ating paningin. Wala na tayong ibang gagawin ngayon, kundi sabi nga ng Bible, sabi dito sa Biblia na isaisip natin yung mga bagay na panlangit at hindi yung mga bagay na panlupa. Dahil yung mga bagay na panlupa, magtatapos yan. At hindi natin alam kung pasimulan na ito ng katapusan. So mahalaga, nakatutok na tayo sa mga bagay na panlangit. At alam naman natin na temporary lang yung mga bagay dito sa lupa. Marami tayong pangarap, marami tayong gustong gawin, marami tayong gustong puntahan, marami tayong gustong makamit. Pero mas maganda yung makamit natin yung ipinangako ng Diyos na patutunguhan natin. At paano magiging matatag sa ating paglilingkod? Paano magiging matatag habang nagpapatuloy, nag-aantay, na nagtitiwala na makakamit natin ang pinangako ng Diyos? Dapat po ay ang ating buhay ay nakasentro kay Kristo. At ang ating paglago kay Kristo ay hindi maaaring ihiwalay sa ating relasyon sa Kanya. Hindi po tayo lalago kung ang ating relationship sa Kanya ay hindi natin pag-iibayuhin. Lalong-lalo na sa sitwasyon natin ngayon. At upang maging matatag, kailangan din po ng ating pananampalataya ay ang pundasyon ay si Kristo. Nasa tamang pundasyon. Dahil kung hindi si Kristo, mahirapan tayo at hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Dito po sa Filipos chapter 1 verse 6, sabi dito, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kaniyang lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. So, siya po yung nagpasimula ng mabuting gawang pinasimulan. Siya po yung nagpasimula sa atin. Nung unang tinawag na tayo, tatapusin niya yon. Lahat ng kanyang sinabi, lahat ng kanyang pinangako, lahat ng kanyang
plano at panukala para sa lahat ng umiibig sa Kanya ay hindi niya yon titigilan hanggat hindi natatapos. Kaya wag din po tayong tumigil, magpatuloy po tayo hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng ating buhay dito sa lupa. So sa pagkakataong ito, dito ko po tatapusin yung pagbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Balikan ko lamang po. Kailangan po natin na yung ating paglilingkod ay nararanasan natin yung kapangyarihan ng Diyos at maranasan din natin yung kanyang pagkalinga at patuloy na ang Diyos ang gumawa at magbigay sa atin ng tagumpay sa ating buhay. Sa umagang ito, tayo po ay gusto ko mag-iwan ng maikling panalangin para sa ating lahat. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mensahe na ibinigay sa amin sa umaga ito. Pagpalain niyo po ito at magbigay kalakasan sa lahat ng nakarinig at patuloy na lumago at lumalim yung aming kaugnayan sa iyo kahit pa limitado yung aming galaw, limitado ang aming pagpunta sa church. Patuloy ka, Panginoon, na kumilos at magbigay kalakasan at tagumpay sa buhay ng bawat isa. Ay yung pagkilos, pag-iingat, kalakasan, at ang iyong paglalayo sa amin sa sakit at karamdaman. Kung meron man po, Panginoon, nangangailangan ngayon ng mga material na bagay, kayo po ang tutugon. Kung meron man may karamdaman, kayo po yung aming kagalingan. Salamat, Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin, sinasamba kung aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga po at pagpalain kayo ng Panginoon.